Tunay po na napakabuti ng Lord kasi nakita ko po kung paano ginamit ng Lord ang mga manggagawa po para po masimulan ang gawain ito. And napakabuti po ng Diyos. Amen. And nakakatuwa din po dahil si Pastor Leonard po, isa po siyang young people sa Emmanuel. Nung dumating po kami ng 2005, isa lang po yung, tama pa Pastor, drummer? Sisimula po sa pagigipong drummer sa church and kasama po sa mga fellowship. Pero ngayon po, tinawag po ng Lord para po maglingkod sa Kanya. And yun po ang patunay. Apo, na napakabuti po ng Diyos. Amen? Kaya kung kayo po ay may calling to serve the Lord, huwag niyo pong pigilan ng Panginoon. Amen? Nakakwentuhan ko po kanina si Kuya. Isa po pala sa pioneering po ng World Mission na una pa sa amin. So nagsimula po from Naik. Anyway, tunay po na napakabuti ng Lord. Sabi po ng Panginoon, in Romans chapter 8 verse 28, sabi po ng Lord, all things work together for good. Amen. Tama po ba? Naniniwala po tayo na lahat po ng bagay ay nangyari po sa kaparaanan po ng Lord. Masakit man, ito man po ay hindi po maganda, ito man po ay parang, kumbaga parang tinapakan tayo, o para pong nilait-lait tayo. Pero sabi po ng Bible, all things work together for good. Romans 8:28. E naniniwala tayo at lagi po natin panghawakan, ang lahat po ng bagay sa mundo ay hindi po isang aksidente lamang. Ito po ay nangyari at nangyayari dahil po may kaparaanan po ang Diyos sa atin. Amen? So whatever situation that we have right now, tandaan po natin at tanggapin po natin, may purpose po ang Lord. Amen? Kung ano po yung na-experience natin in the past, and may experience po natin in the future, I believe na may plan na po ang Lord eh. Tama? May plano na si Lord. And sometimes, parang we always asking and we always question God kung bakit nangyayari po sa atin. Pero may maganda pong plano po ang Panginoon. One of my great testimony po sa amin, by the way, kasama ko po yung maganda ko pong asawa, yung may bahay ko po. Yung nag-iisa lang po ha. Opo. Nag-iisa lang po. I remember po, kinasal po kami, that was 2011. And binayayaan po kami, nagkaroon po kami ng anak kaagad, nabuntis po yung wife ko. And nakakalungkot dahil pinanganak po siya ng 6 months old. Pero buhay. Buhay siya, kuya. Pinanganak po siya as a normal delivery. Kaya lang po, dahil 6 months, wala pong nakakasurvive. Tama? Pero buhay po siya. Nakita ko po, hindi ko na po pinakita sa misis ko, nakita ko po, nahawakan ko, and sa loob ng 2.5 hours, nabantayan ko po. So, ayun. Kaya lang po, hindi po talaga kaya makasurvive. So, ayun, lumipas ang ilang buwan and talagang gusto ko po magkaroon kaagad ng anak because ako po ay nag-iisang anak. So sabi ko, na-experience, mahirap ang buhay na mag-isa. So sabi ni Mrs., pa nagmamadali ka naman. Sabi ko, hindi, gusto ko lang talaga. And yun, binayayaan po kami, nabuntis po ulit si Mrs. Kaya lang, sa isang di magandang pagkakataon, mag-8 months na po, si Mrs. po pinadala ng kanila pong principal sa isa pong seminar dito po somewhere in Silang. And pag-uwi, na-aksidente naman yung bus na kanya pong sinasakyan and siya ay nahulog sa upuan. And kulang pa po ng, I think, 2 weeks for 7 months. So siya po ay nag-bleeding na and kailangan na pong ilabas po yung bata. So ganun po yung nangyari. And nakakalungkot kasi sabi ko, Lord, I'm praying, kaya ako nag-asawa at gusto kong magpamilya, so magkaroon ng anak. That's true. And kinuha mo na yung una, pero yung pangalawa, kukunin mo pa rin ba? So, to make the story short, na-aksidente po si Mrs. around, I think, 4:30 po ng hapon. Nasa church po kami, may practice para po sa concert ng church. And tumawag yung principal, Pastor, yung Mrs. mo ay manganganak na. So pumunta ka na sa ospital, sa Imos Medical Center,
So, 4 o'clock o 4:30 na aksidente, pagdating ko po doon, so madaming usap-usapan, daming iniwanan na nung bus, tinakbuhan na, naiwan yung konduktor. So, yun po ang nangyari. And wala naman pong kompletong pasilidad during the time. So, walang incubator. At ang sabi ng doktor, Pastor, premature. So, wala kaming incubator. Kailangan mo siyang i-transfer. At yung pag-transfer pa lang, nagkakahalaga na po ng, I think, 9,000 pesos. Hindi siya pwedeng i-transfer ng private vehicle. Kailangan po ng ambulance. So, yun, ambulance. Sabi ko, I think 200 lang yung laman ng bulsa ko. And nandun yung konduktor. Sabi ko, Pastor, salamat, andito yung konduktor, ikaw magbayad. Kasi 200 lang yung pera ko. So, yun po, binayaran. And pagdating sa Asia Medic, yun po yung aming sariling ospital. Kung bakit po sarili, simula nung nag-check up na kami, doon na lahat. Hindi na po kami lumilipat. Ayun, nadala po siya around, I think, 11 p.m. ng gabi. Ang haba, no? From 4:30 to 11, bago lang po siya nalapatan ng first aid. Ganun po kagrabe. And dumating yung aming OV, dumating yung pedya, Pastor, sorry, premature ito, and kulang pa sa buwan para maging 7 months. So, syempre ako po, dasal, iyak, and talaga pong kung kailangan maglupasay. Lahat sinisingil, nagkasala ba ako, Panginoon? Ganun na po, mga drama sa buhay. But the good news is, napakabuti po ng Lord. Napakabuti po ng Lord. Bakit po? Kasi po, pinanganak po siya ng normal delivery. Normal pa rin po. And hindi po siya nailagay sa incubator. Although tumagal lang po kami ng, I think, magto 2 months sa ospital. And the good news pa, hindi po kami nagbayad kahit piso sa ospital. Totoo po yun. And nakakatuwa po noon, dumating yung yung driver at saka yung license officer ng company po, dahil hinanap ko yan araw-araw, nakatambay po ako sa Palapala at saka Walter Mart ng Dasma. Pamilyar po kayo, inaabangan ko po yung bus araw-araw. Totoo po yan. Dahil nag-blatter po ako, kasi kailangan pong mahuli. Parang ganun po. But nakakatuwa po, si Lord na po talaga ang kumilos, dumating po sa ospital. Kaya lang po, may commotion pa eh. Pastor, gusto magdidemanda ka daw. Opo, totoo naman po. O sige, sa lawyer na lang po tayo magharap. Sabi po ng license officer. So pinag-iisipan ko, Lord, paano to? Demanda na pala. Sabi ng ospital, sige Pastor, kung magdidemanda ka, ilabas mo muna yung misis mo at saka yung bata, pero magbayad ka ng 350,000. Sabi ko, teka, wala po kaming ganong kalaking halaga. And pakikipag-bargain at panalangin, settlement, nakauwi po kami ng payapa. At ligtas. Kaya lang po, hindi ko kasama yung panganay ko eh. Mas malaki pa po kay Mrs. So, parang hindi po siya premature. Kung bakit ko po kinikwento, sometimes ang hirap tanggapin na parang sa mga nangyayari sa ating buhay, laging masakit. Pero kung titingnan po natin yung ending, God has a purpose in every situation. Amen? Sometimes parang, sa una, yes, nakakalungkot. Sa una, parang, di natin maintindihan bakit nangyayari po sa atin. But, kung titingnan po natin, ang ending lagi, may magandang purpose si Lord eh. Tama? May magandang plano si Lord. And sometimes, laging ang balik ay sa Lord. Kasi kung bakit ginagawa ng Lord, may purpose eh. Sometimes, dinidelay ng Panginoon yung mga bagay-bagay sa buhay natin kasi may mas better siyang plan. Tama? Kasi ang question natin, bakit hindi natupad? Naglilingkod naman ako kay Lord. Kapatid, dinelay lang ng Lord. Amen? And sometimes yung delay po, may maganda siyang nangyayari eh. Kaya when we talk about prayer, Lord, nananalangin naman ako, ba't di mo sinasagot? No. Dinedelay lang ng Lord kasi may maganda po siyang agenda sa buhay natin. Amen? Kaya one of encouragement sa atin sana, natandaan po natin, all things work together for good. Kapatid, mga minamahal kay Kristo, hindi ko alam at hindi ko po naiintindihan ngayon kung ano po ang mga pinagdadaan natin. But one thing that I am sure, hindi ka iiwan ng Diyos. Amen? Amen? And yung battle mo,
o yung battle natin today, hindi mo yan laban lang. Kasama mo ang Diyos sa battle na iyan. Amen? What we need to do, let us always trust the Lord. Amen? So, tapos na po yung mensahe. Hindi pa po. Okay po. Ayun. Salamat po sa Lord. Yun po yung aming testimony. And sayang po, di ko kasama yung panganay namin. Kakanta daw siya sa church. So sabi niya, Daddy, hindi kami sasama. Kakanta ako sa church. So ayun po, salamat po sa Lord. Siya po ay magta-30 na po ngayon pong October. So ayun, salamat po sa kabutihan ng Lord. Amen. So balik po tayo. Binigay po sa aking tema is about service. And ito po yung ating pag-uusapan. Pwede po ba natin banggitin? Naniniwala po ako at tayo pong lahat, we're not called to be a Christian lang. Amen. Amen. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para lamang po tayo ay makakilala sa Diyos. Right. Ibig sabihin, may purpose ang Panginoon, may plano si Diyos, may plano ang Diyos kung bakit niya po tayo tinawag. Kung bakit tayo nakakilala, God has a purpose sa ating pong mga buhay. Amen? And gusto ko pong balikan natin yung ating pong binasa kanina. Tingnan po natin. Ano pong sabi? Chapter 2, verse 8 to 11 ng Ephesians. Sabi po sa NIV, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of God. Not by works so that no one can boast. Verse 10, tayo pong lahat. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work which God prepared in advance for us to do. So napaganda pong paalala sa atin, and tatlong bagay yung ating pong bibigyan ng pansin sa umagang ito. And gusto pong makita natin, una, yung kabutihan po ng Diyos. Yung grace ng Panginoon, yung biyaya at habag ng Diyos. Napakalinaw na sinabi ni Apostle Pablo, we are saved by grace. You have been saved. Amen. Tayo po ay naligtas o tayo po ay nagtamo, nagkamit ng kaligtasan. Ito po ay biyaya. And napakalinaw na pinapaalala ni Paul na hindi ito dahil sa ating ginawa. Amen. What we are doing, let us always be reminded, what we are doing today, that is a product of your salvation. Amen. Yung paglilingkod po natin sa Panginoon, yan po ay produkto ng ating pong pakikipag-isa, ng ating pong pagtanggap, ng ating pong pagkakakilala sa ating pong Diyos. Amen. So lagi po natin tatandaan, what we are doing today in the ministry, that is a product of our salvation. Bakit? Kasi pag naintindihan po natin at naunawaan nating mabuti, yung sinasabi po ng salita ng Lord, mas maiintindihan natin yung paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kasi po madami naglilingkod na napapagod. Madami naglilingkod na nagsasawa. At madami naglilingkod na hindi po nagpapatuloy. Bakit? Kasi po hindi natin nauunawaan yung tunay na konsepto ng paglilingkod. Amen? Ano po sabi ng Bible? Love the Lord your God with all. God is asking all. Hindi sinabi ng Lord na maglingkod tayo through our finances lang. Through our effort. Amen? Ang sabi ng Lord, offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Sabi po ng Romans chapter 12, verse 1. So ibig sabihin, God is asking, dapat pag tayo po ay naglingkod sa Panginoon, dapat ay buo. Amen? Hindi lang kung kailan natin gusto. Hindi lang kung kailan tayo may time. Hindi lang kung kailan tayo mayroong kapirasong oras sa Diyos. Amen. God is asking all. Ibig sabihin, yung buong buhay natin, yung buong pagkatao natin, yung talento na meron tayo, yung abilidad na meron tayo, yung finances na meron tayo, galing po iyan lahat sa Panginoon. Kaya marapat dapat lamang na ibalik natin sa Diyos. Kaya lagi nating tatandaan, please take note of this, what we are doing today, that is a product of your salvation. Yung paglilingkod po natin ay produkto ng ating pagkakakilala po kay Kristo. Amen. Kasi kung kilala natin ang Diyos, magbibigay tayo ng tama sa Diyos. Amen? Kung kilala natin si Lord, maglilingkod tayo ng sapat. Amen?
Kasi dapat kay Lord, hindi pwedeng tira-tira, di ba? Tama po ba? Okay. Pag tayo po ay merong ka-meeting, meron tayong kausap, di po ba naghahanda tayo? Inaayos natin yung ating sarili, pine-prepare natin yung ating buhay, inaayos natin yung time. How about God? Pag imimit natin si Lord, magsisimba tayo, magpupuri tayo sa Lord, ano po ang ginagawa natin? Dapat best. Because we're serving the living God. Amen? Dapat pinaghahandaan natin. Kasi siya po ay Diyos. Kaya sabi ng Lord for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourself. It is the gift of the Lord. So number one, it is gift of God. So grasya po ng Panginoon. Habag po ng Diyos. Kaya dapat natin maintindihan, hindi pa po tayo nakakilala, hindi pa tayo tumatanggap sa Lord. Inibig niya tayo. While we are still sinners, Christ died for us. Amen? Namatay na ang Diyos para po sa atin. Hindi pa po tayo kumikilala sa Panginoon. Minahal ka niya, inibig ka niya. Kaya dapat nating tandaan, it is the gift of God. Grace and gift o regalo ng Panginoon, yung ating pong tinatamasa ngayon. So tatlong bagay, unahin po natin. Ano po yung una na dapat natin maintindihan? Sabi po kasi dyan, salvation is not the end. God saved us for service. Amen. Yung tayo po ay binayayaan ng kaligtasan, hindi po yun yung katapusan. Okay na tayo. Tama? Tapos na Meron na tayong salvation. No. That is the beginning na tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Amen. Lahat po tayo ay nakakilala kay Lord. Lahat po tayo ay tumanggap kay Lord. Amen? So ibig sabihin, kung tayo po ay tumanggap kay Lord, kailangan nating mag-response. Amen? Kailangan natin tumugon. At yung pagtugon natin ay yung paglilingkod natin sa Lord. Amen? Yung ating pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po tayo ay naligtas para po tayo ay maglingkod sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, not by words so that no one can boast. Para ang tao, wala pong maipagmalaki, wala pong maipagyabang. Dahil ang lahat po na meron tayo, yan po ay biyaya ng Lord. At yung paglilingkod po natin, it is a privilege natin sa Lord. Pribilehiyo po ng Diyos. Amen? Yung buhay natin, that is a privilege. Amen? Kaya pag tayo po ay nagkasakit, kasalanan po natin. Hindi kasalanan ng kapitbahay. Hindi kasalanan ng sino man. Bakit? Sabi ng Bible, your body is a temple of the Holy Ghost. So we must take care, we must love yung ating pong body. Kaya kung anong sinaksak natin dito, yun ang ating aanihin. Diba? Tama ang sinabi ng Bible, kung ano ang iyong tinanim, yun ang aanihin. Kung nagpasasa tayo sa lahat ng kasalanan, lahat ng vices, sooner or later, aanihin natin. But kung ang tinanim natin ay kabutihan, yun ang ating aanihin. So unang bagay, ano po yung pinapaalala po sa atin? Because this passage, o yung passage po na ating binasa, it reminds us ng 30 bagay. Una, ang sabi po dyan, God save us by grace. Amen. Amen. Tandaan po natin, it is the grace of God. Tama ang sinabi ng Ephesians. So tandaan po natin, God save us by His grace. So ibig sabihin, grasya po ng Diyos. So hindi po dahil tayo po ay naglilingkod, tayo po ay nagbibigay, tayo po ay nagpapagamit, hindi po yun. Hindi po yun. Mali po. Because yung ginagawa po natin, uulit-ulitin ko po, that is a product of our salvation. God saved us by His grace. Namatay si Kristo, napako siya dun sa krus, inalay niya ang kanyang buhay, ibinigay niya po ang kanyang sarili para po sa atin. At hindi po siya naghingi ng anumang kapalit. Amen? So ano po pinapaunawa sa atin? Salvation is God's gift. Free gift. By grace through faith. Kailangan lang nating sumampalataya. Kailangan lang nating kumilala. Amen? And sabi po dyan, not by words so that no one can boast. So ang kailangan lang nating maintindihan, kailangan nating unawain na yung salvation is God's gift. Wala hong bayad. Amen? Ibig sabihin, pinapaunawa ni Pablo, pinapaunawa ni Paul, the beginning or from the very
from the foundation po ng mundong ito, inibig ka na ng Diyos. Amen? Ibig sabihin, imagine po, napakagaling ng Lord. Hindi pa po tayo pinapanganak, nagliligawan pa lang yung mga magulang natin, alam na po ng Diyos. Alam na po ng Lord. Amen? May plano si Lord eh. Alam na ni Kristo. Kaya sabi dyan, salvation is God's gift by grace through faith. Amen. Tama po ba? Grasya po, habag po ng Panginoon. Salvation is not something we earn. Hindi po yan. Kaya, tandaan po natin, hindi po yan natin pinagtrabahuhan. It is a free gift by God. So yung unmerited favor, we don't deserve, but ibinigay po ng Diyos sa atin. Amen? We don't deserve. Yes. Pero ibinigay ng Lord. Di ba sabi ng Lord, for God so loved that He gave His only. So ibig sabihin, hindi natin deserve, pero ibinigay ng Lord. Kusa. Di ba? Kusang ipinagkaloob ng Lord. Ibinigay po sa atin. Ipinagkaloob ng Panginoon. Ibig sabihin, talagang binigay. Kusang ibinigay ng Diyos. Kaya sabi po dito, grace is unmerited favor. We don't deserve. But God freely give. Ibinigay po ng Panginoon para po sa atin. So ano po dapat nating intindihin? God saved us by His grace. Yung salvation po, ito po ay biyaya po ng Panginoon sa atin. Kaya lagi natin tatandaan, what we are doing today in the service of the Lord, that is a product of your salvation. Amen. Yung paglilingkod po natin sa Panginoon, yung pagpapagamit po natin sa Panginoon, produkto po iyan ng ating pong kaligtasan sa Panginoon. Amen. And that is our calling. Amen? Yan po yung ating calling. Hindi tayo tinawag ng Lord para lamang po tayo po ay makakilala sa Panginoon. Ang gusto ng Lord, magamit ka for the expansion of His kingdom. Amen. Tama po ba? Na may purpose po ang Lord. Hindi po tayo inilagay lang sa iglesyang ito for nothing. Tandaan po natin, kapatid, may plano at may purpose po ang Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Hindi po tayo tinawag ng Diyos for nothing. Hindi po tayo tinawag ng Lord para lamang po sa wala. May plan po ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Pwede po ba natin sabihin sa katabi mo, kapatid, may plano ang Diyos sa buhay mo? Tanungin mo, ano yung plano ng Diyos? Kailangan mo, anak, sumunod. So, unang bagay, pinapaunawa po sa atin, God saved us by His grace. Second, tingnan po natin, pangalawang bagay. Sabi po ng verse 10, ano po ang sabi ng verse 10? Doon sa ating pong passage. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Pangalawang bagay po, God saved us as His masterpiece. Tingnan po natin. Bakit po ganun ang pagkakasabi po ng Panginoon? Bakit? Kasi po sabi po dyan, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus. So tayo po ay hinulma, tayo po ay hinubog, tayo po ay pag-aari po ng Diyos. Amen? Tayo po ay kay Kristo. Tama po ba? Tayo po ay kay Lord. Ibig sabihin, sabi po dito, handiwork. Ibig sabihin, tayo po ay created by God. Sino magandang makita natin? God saved us as His masterpiece. So tayo po, ang Diyos ay may kaparaanan, ang Diyos ang may karapatan sa mga buhay po natin. So dapat tayo po ay kay Kristo lamang naglilingkod. Amen? Amen. Hindi po pwedeng tayo po ay namamangka sa dalawang ilog. Yan po ang kasabihan. Tama? Ano po, meron pa akong napakinggan na awit eh. Sana dalawa ang puso ko para hindi na nalilito. Alam niyo po ba yung awit na yon? Alimutan ko, Rico J. Puno po ba yon? Sabi niya, sana dalawa ang puso ko para hindi na nalilito. Ganun ba? Parang mali. Kasi hindi pwedeng maging dalawang puso natin na mahal mo yung isa, bukas may mahal ka ng iba. May ganun ba ate?
Ang sakit naman nun, oh. Mahal ka niya ngayon, pero bukas, iba na. Ang sakit naman, oh. Kay Lord, hindi po pwedeng ganun eh. Pag mahal mo si Lord ngayon, dapat bukas, sa susunod, si Lord pa rin. Amen? Hindi pwedeng ang puso natin ay salawahan. Amen? Ano sabi po ng Bible? Do not conform to the pattern of, but be transformed. Amen? So dapat natin maintindihan, kung tayo ay kay Kristo tayo. Amen? Kung tayo ay sa church tayo. Hindi pwedeng naglilingkod tayo sa iglesia, bukas, sa susunod, iba naman. Lagi po natin tatandaan, ang buhay Kristiyano po ay hindi lamang tuwing araw ng linggo. Amen. Tama po ba? Hindi po ang pagiging Kristiyano ay tuwing araw lamang ng linggo. Ang tanong, kumusta yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday natin? Nakakapag-worship po ba tayo? Nakakapaglingkod po ba tayo sa Panginoon? Nakakaawit ba tayo sa Lord? Sabi po ni Pastor Roman Guevara, worship must be a lifestyle. Amen. Hindi lang po tuwing Sunday. Why? What we are doing today, that is our corporate worship. Tama? But ang question, kumusta yung personal worship natin sa Lord? Pastor, may trabaho, Pastor, nag-aaral, Pastor, may obligasyon, Pastor, madaming gawain, madaming labada, etc., etc., naghahatid ng mga anak, etc. Yes, tama naman. But ano sabi ng Lord? Whatever you do it for the glory of God. Amen? Ano man yung ating ginagawa, gawin natin ano po sabi ng Bible? Whatever you do, o ano man yung ginagawa natin, do it for God's glory. Ibig sabihin, yung ginagawa mo, gawin mo para sa Lord. Kung nag-aaral ka, mag-aaral ka ng mabuti. Tama? Huwag munang magnobya-nobyo. Amen? Tama ba? Alala ko lang, may napakinggan po ako. Kung kaya mo nang gumastos sa sarili mo, kaya mo nang buhayin, kaya mo nang mag-provide, saka ka magnobya at magnobyo. Alam niyo po, galit po sa amin yung mga kabataan namin. Pag pinag-uusapan po yung ganyang pagnonobya. Kasi meron na doon, nagtatrabaho na, sabi niya sa akin, Pastor, pwede na ba ako? Kung kaya mo nang mabuhay, pero pag estudyante po, sa mga nanay at tatay po, pasentable po, pero sana pakinggan niyo po ako. Ngayon na po makikiusap. Hanggat sila po ay nakatira sa inyo pong mga poder, kahit sila na po ang nagbabayad ng mga bills, kayo pa rin po sana ang hari at reyna. Tama? Tama? Kasi yung mga anak, nagiging minsang ibon eh. Alam niyo po? Minsan nagiging kambing, nagiging baka. Tama? Pag inuutusan, anong sabi? Mamaya na, wait lang. Pero pag hihingi ng baon, Ma, di ba bait ko yan, no? Para, ikaw ba yun? Hindi pala. Nalala ko may kabataan ako, sinisita ng nanay, Ma, saglit lang, mamamatay na yung karakter ko. Anong gagawa? Nag-ML. Saglit lang. Nung kinuha yung cellphone, nagwala. Yung hugasan, tambak na. Kaya sabi ko po sa mga nanay, next time, ang gawin nyo po, kumain kayo sa dahon ng saging. Para walang hugasan. Yun ang mareklamo po sa akin ng mga nanay. Meron pa, yung mga higaan, di man lang matiklop yung mga kumot. Yung mga unan. Tapos magnonobyot-nobya kayo. Mahiya naman kayo sa balat nyo. Di ba? Totoo po. To be honest. Naku, di na-invite si Pastor next Sunday. Pang milk tea. Di ba? Pang date. Pag ganun po, medyo maging conscious naman tayo. Magma-my day pa. Tapos si nanay, nasaan? Nandun sa kusina. Maghapon. Di ba?
So paalala po sa atin, hindi lang po sa mga bata, hindi lang po sa mga tatay at sa atin pong lahat. Tandaan po natin, nilikha tayo ng Diyos dahil may purpose ang Lord. Amen? God created us for a reason. Kaya yung buhay po natin, hindi po patsamba-tsamba lang. Na okay na to, nakapag-practice naman kami. Okay na to, nakapaglingkod naman kami. Let us always remember na yung ating pinaglilingkuran ay Diyos ng mga Diyos. And ano yung binibigay natin sa Lord? And sabi ng Bible, for we are God's handiwork. Kapatid, ikaw ay creation ng Lord. So dapat kung creation ka ng Lord, yung ginagawa natin is para dun sa Creator. Amen? Kaya sometimes we're too much busy for the kingdom, pero nakakalimutan natin yung King. Nakuha niyo po? Sometimes we're too much busy dun sa ating ginagawa, pero nakakalimutan natin yung King. And that is God. Kaya sabi ng Bible, ayan po, pinapala, workmanship, masterpiece, work art. Ibig sabihin, ikaw ay creation ng Lord. God mold us daily to reflect Christ. Yun ang gustong makita ng Diyos. Mag-reflect sa atin yung katangian ng Diyos. Kaya sabi ko nga kanina, yung worship natin ay hindi lang po during Sunday. Every day, dapat tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Kung nag-aaral ka, anong gawin natin? Mag-aaral mabuti. Kung nagtatrabaho ka, magtrabaho ng tama. Pumasok ng maayos. Amen. Pag late talaga. Huwag na makiusap nun sa katrabaho, ano mo ako, i-time in mo ako. May kape ka sa akin. Nalala ko po na nagturo ako sa NCST po. Matagal na pong panahon, naka 1 year po ako. Hindi pa po kasi uso yung ang tawag nung kuya? Biometric tie. Yung pang po papel, yung ilalagay, time card. Pag late po sa Yasaki po nagtuturo ng values formation po kami mga pastor. Makikiusap talaga. Pastor, paki-time in mo nga, malilate lang ako 5 minutes. 5 minutes. Pero may grace period naman po. So 5 minutes is not considered late. Ganun po. Kaya lang, sabi ko parang humahaba na yung 5 minutes Padami na ng padami Wala naman ako natatanggap na kape. And same lang yung sahod namin, umabsent siya, same din yung sahod namin. Parang ganun po. Kung tayo po ay kay Lord, tandaan po natin, God mold us daily to reflect Christ. Yun ang sana pong makita sa atin. Kaya you are not an accident. Amen? You are not an accident. You are designed with a purpose. Kahit ano pa yung kwento ng buhay mo, kahit ano pa yung nangyari sa pamilya natin, you are not an accident. Amen? Tandaan po natin, God has already prepared yung magandang plano and opportunity sa buhay mo. Huwag na nating sisihin. Di ba? Kasi, kinamkam ng mga nasa Grabe naman. Mag-change na nga po ako ng karir Kukuhanin ko si pastor, contractor. Di po Kasi po maganda makita natin Kasi kung ang sisi in the past, we cannot escape. If we're living dun sa nakaraan pa rin, control pa rin tayo. Tandaan po natin, you are not an accident. Amen? Hindi ibig sabihin na hindi maganda yung kwento ng mga magulang natin kung ganito ang sabi ni nanay na shotgun wedding si tatay. Alam niyo po yung shotgun wedding? Sa mga tatay po, may tinutukan po ba dito ng shotgun? Bago kinasal. Ikaw kuya, may ganun po ba? Ano po? Wala. Talagang niligawan mo si ate ng maayos. Anyway, you are not an accident. Ang buhay po natin ay hindi po isang aksidente. Whatever reason, ano man ang nangyari in the past, kwento ng mga ninuno natin, tapos na yun You are designed with a purpose. Maganda at maganda at maganda ang plano ng Diyos sa atin. Amen? Maganda yung disenyo ng Lord. May purpose ang Lord sa buhay mo. Kahit na sometimes, bato-bato yung dinadaanan natin, maputik. Yes, may plan dun si Lord Kaparaanan nyo ng Lord, may proseso ang Lord kung bakit niya tayo dun dinadaan. May tinatanggal, may inaalis ang Lord. Bakit? Kaparaanan niya yun We must trust dun sa proseso ng Lord. Kasi ang gusto natin minsan bilang isang Christian, instant.
Sa paglago kay Kristo, wala pong instant. Tama? Hindi po pwedeng pagkakakilala mo ngayon, bukas leader ka na. Worship leader ka na. Preacher ka na. No. Sa Lord po, wala pong instant. Kaya po ngayon, ang bilis ng buhay. Bakit? Lahat ng kinakain natin ay instant. Kaya ang buhay, 50s. Patay na. O, tingnan niyo po kailan po dumating ang sangyup? Di ba? Kailan po yan? Ano po yung kasuotan natin? Na-conquered na tayo ng K-pop. Bini. Salamin, salamin, salamin. Tuntua po yung anak ko, paborito niya yun Ito po. Nalala ko yung isang kabataan namin, bumili ng pantalon, yung butas-butas. Pastor, ang mahal. Sabi ko, butas-butas na mas mahal pa, 1.5. Sabi ako, UK lang, 30 pesos, okay na. Okay ho. Natakuha niyo po? Diba? Instant Anong pagkain natin? Instant noodles. Diba? So instant. So, balikan po natin. You are not an accident. Yung buhay po natin, you are God's masterpiece. Hindi ka po isang aksidente. Amen? Dahil may plan ng Lord. Designed with a purpose. Ano ang plano ng Lord? To do good works. Amen? So may magandang plano ang Lord. God has already prepared something very special po sa atin. Ibig sabihin, naglaan na po ang Diyos ng magandang plano. Kaya lang, because of sin, sinisira. Di ba? Kaya mag-stick tayo dun sa plano ng Lord. Mag-concentrate tayo dun sa magandang plano ng Diyos. Ano bang sabi ng Lord? I prepared something very special. Ano pong sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11? For I know the plans I have for you, declares the Lord. So ibig sabihin, si Lord po naglatag na Kaya kahit anong gawin natin, wala tayong magagawa kundi dapat ang Diyos ang siyang masunod sa buhay natin. Kaya lang minsan hindi po si Lord ang driver ng buhay natin. May gusto tayo, may kanya-kanya tayong design, may maganda tayong plano. Yun ang nasusunod Pero hindi natin alam, may mas mabuting plano ang Diyos sa buhay natin. Kaya sometimes, ina-allowed ng Lord yung delay sa buhay mo kasi mas better yung plan niya doon sa plano mo. Amen? Kasi po minsan ang nangyayari, ina-approve lang ng Lord. Dapat po hindi si Lord taga-approve. Si Lord dapat ang tagagawa ng plano natin. Tayo po ay tagasunod lamang kay Kristo. Amen? What happened to Moses? Di ba? Bakit tumagal yung kanilang pagta-travel? May desire siyang gusto Si Abraham, ang tagal bago sila nabiyayaan ng anak. Bago dumating si Isaac, nagkaroon muna ng Ismael. Through Hagar. Diba? Pero, ibinigay pa rin ng Diyos, pero ang tagal. Ang tagal ng proseso. Ang tagal nung pagkakaloob ng biyaya sa anak. Pero pinagkaloob pa rin ng Diyos. Kaya lang, nung pinagkaloob naman si Isaac, tinest ng Lord si Abraham. I-offer mo si Isaac, patayin. Ihandog. Ang sabi ng Bible, pinakamamahal. So, tinest ng Lord, pero ibinigay pa rin. So, maganda makita po natin, you are not an accident. You are designed with a purpose. Yung buhay mo, kapatid, ay hindi po isang aksidente. May magandang plano ang Diyos sa buhay natin. Kailangan lang tayo magtiwala dun sa Creator. Amen? Kailangan lang natin tanggapin na ang Diyos ang dapat manguna dun sa mga plano natin. Hindi tayo ang manguna sa Diyos. Amen? Sometimes, gusto natin na tayo muna ang humakbang. Hayaan po natin na ang Diyos ang humakbang sa ating pong mga buhay. And God will do yung kanya pong magandang plano po sa atin. Panghuli po. Sabi po dyan, panghuli, God sent us to serve. Amen. Kung kanina, yung una po na pinapaalala po sa atin, unang bagay, ang sabi po dyan, God saved us by His grace. Second, God shaped us as His masterpiece. Panghuli, ano pong sabi? God sent us to serve. Ano pong sabi dyan? For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good work,
which God prepared in advance for us to do. So ibig sabihin po, magandang makita natin, yung ginawa po ng Diyos, tayo po ay tinawag at ang nais ng Diyos, tayo po ay maglingkod. Created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. We are not saved for good works. Amen. Hindi po tayo naligtas dahil sa mabubuting gawa. But we are saved for good works. Amen? Ulitin ko po, baka makumpis tayo. We are not saved by good works. Hindi po tayo naligtas dahil sa mabubuting gawa. Amen? Tatandaan po natin yung ginagawa po natin, hindi yan daan para po tayo ay magkamit ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, baka po tayo makumpuse, please take note of this. Correct me if I'm wrong, tandaan po natin, yung batayan po ng ating kaligtasan ay hindi po yung ating ginagawa. Ang batayan po ng ating kaligtasan ay yung ating pong pagsampalataya kay Kristo. At yung ating ginagawa, that is a product of our salvation. Amen. Amen. Kaya po sabi diyan, we are not saved by good works, but we are saved for good works. Kasi mas maiintindihan natin yung tunay na paglilingkod pag tayo ay nakipag-isa kay Kristo. Amen? Kasi pag tayo po'y nakipag-isa kay Lord, mas mauunawaan natin. Hindi tayo mapapagod. Hindi ka ma-exhausted. Nandun yung joy, nandun yung kagalakan, amen? Nandun yung kasabikan na magpagamit, amen? Nandun yung kasabikan na mag-testimony. Kasi alam natin na yung ginagawa natin for God's glory. Kaya service is not optional para po sa atin. It is destiny for every believers. Hindi po optional. Amen? Hindi po sana maging option lamang yung tayo po ay maglingkod. Amen? Kasi may time ako, kasi gusto ko. No. Dapat yun po ay destiny natin. Sabi po dito, service is not optional. It is the destiny of every believer. So, ibig sabihin, wag po sana option lang. Kasi naglilingkod kasi yung mga magulang ko, so kailangan ko din maglingkod. No. Hindi po ganon. Tatandaan po natin na yung paglilingkod po natin, that is a personal. Amen? That is personal. Dahil yung tropa ko ay nagda-drums, so kailangan ganon din ako. Kasi yung boyfriend ko nandun sa music team So dapat nandun din ako. Kaya pag nag-away, sira yung worship team. Tama? Di magpapansinan, so apektado si Song. Ba't di nagpapansinan yung dalawa? May LQ. Yun. Wasak. Service is not optional. It is destiny for every believers. And we are called to serve the living God. Amen. Amen. So dapat po yun ang katagan natin. Yun ang mindset natin na tayo ay tinawag upang maglingkod. Nakakilala tayo upang maglingkod. God has already prepared works for us, opportunities to serve in our church, in our family, especially in our community. Kaya sabi ko nga po kanina, dapat yung ating pong paglilingkod sa Panginoon is not confined doon lamang sa araw ng linggo. Amen. Tanungin ko po kayo, kumusta po yung Monday to Sunday natin, Saturday natin? Meron po kayong worship? Pastor, Sunday lang naman ang service. Kasi we're Christian. Amen? Kung tayo po ay Kristiyano, dapat nandun tayo sa kauhawan sa Kanya pong salita. Amen. Because Sunday is not enough para po tayo ay pakainin spiritually. Dapat meron tayong personal na pag-aaral, personal na pagpupuri, personal na pagdidevotion, personal na pagsasaliksik ng Kanya pong mga salita. Amen. If we want to grow spiritually, kailangan natin magkaroon ng personal encounter sa Lord. Personal devotion sa Lord. Personal na pag-aaral ng Kanya pong salita. Amen? Because serving is not limited. Hindi po ito para sa pastor, para po sa elders, para po sa mga leaders. Every believers
ay meron pong malaking gampanin sa kanya pong kaharian. Amen? For example, evangelism. Evangelism ay hindi lang po para sa pastor. Ano po sabi ng Bible? Go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Kung pag-aalala natin the context, hindi po sinabi na ito lamang ay para sa elder, para po sa pastor. Ang sabi doon, go and preach. Go and share. So, ibig sabihin, lahat. Yung mga believers, lahat na nakakilala. So, dapat natin maintindihan, serving is not limited to pastor, leaders, worker. Every believer has a role. May malaki pong gampanin for the equipping of the body of Christ. Amen? Kaya nga po, sabi diyan, God sent us to serve. Amen? Nakakilala tayo, na born again tayo, nakatanggap tayo ng gantimpala, ng kaligtasan. That's why tayo po ay isinugo para po tayo ay maging pagpapala. Amen? Kaya po dapat blessing tayo. Ulitin ko po, serving is not limited sa mga leader. Every believer has a great role and responsibility to equip the body of Christ. Amen. Kapatid, ulitin ko po, ikaw at ako ay may malaki pong gampanin sa iglesia po ng Diyos. Amen. Una, your presence is a blessing in this place. Amen. Yung presensya mo po is a great encouragement. Bakit? Bakit po? Hindi po natin alam kung anong pinagdadaanan ng bawat isa. Pero nag-decide siya na mag-attend. Amen? Na pwede namang unahin niya yung mga bagay-bagay sa kanyang buhay. But yung commitment, yung love, yung compassion o yung passion sa Lord, kailangang unahin sa Lord. Dahil totoo ang sinabi ng Lord, seek ye first the kingdom of God, and His righteousness shall be added sa atin. Amen? Ulitin ko po, tayo pong lahat, every believer has our great responsibility or role to equip the body of Christ. Hindi po lalago ang iglesia ng pastor lang. Amen? Totoo po. Hindi po lalago ang church through Pastor Leonard na siya po'y nag-iisa. Kaya nga po tinawag na body of Christ, group of believers. Amen? Kailangan ng pagkakaisa. Amen? Pagmamahal sa pastor. Amen? Tama po ba? Kasi po, kung ang labanan po ay kanya-kanya, bakit pa tayo nagsama-sama? Kanya-kanya din pala. Amen? Tingnan niyo po yung isang walis, hindi po siya magagamit ng kung siya po'y nag-iisa. Tama? Pag tinalian siya, makakadakot siya, makakawalis siya, makakalinis siya. Ganon din po ang iglesia. Amen? Every believer has a great responsibility for equipping ng body of Christ. Bata, kabataan, young professional, mga tatay at nanay, you have a great responsibility in this place for the growth of the church. Amen. Kaya God sent us to serve. Amen? Tinawag tayo, sinugot tayo to serve. Para maglingkod saan? Sa church. Sa bawat isa. Sa community that we belong. Sa trabaho natin na meron tayo. Maging blessing tayo. Amen? Di ba ba? Kaya sabi ko kanina, yung ginagawa po natin, let us do it for God's glory. Kung nag-aaral ka, mag-aaral ka na mabuti. Gawin mo para sa Diyos. Kung nagtatrabaho ka sa company, sa tahanan, do it. Gawin mo ng maayos. Di ba? Kung ikaw ay nagluluto, nagsasaing ka, magsaing ka ng maayos. Huwag kang padabog, di ba? Ang sagot ay, ako na naman, ako na lang lagi. Siyempre, walang makita yung nanay mo, kundi ikaw. Lalo na kung nag-iisa ka. Ikaw talaga. Special ka naman. Matandaan po natin, serving is not limited sa pastor, sa leader, o sa elder ng iglesia. Every believer has a great responsibility for the equipping of the body of Christ. Amen. Every one of us, tayo pong lahat, we have a great responsibility in this place. Gusto po nating lumago ang church. Amen. Gusto po nating lumago ang iglesia. Amen. Tama?
Yun naman po ang design ng Lord. Gusto natin po na tayo ay mag-grow personally. Gusto po natin na lumago ang church. Ano po ang susi? Ang susi, mahalin ang Diyos. Pangalawa, mahalin ang lingkod ng Diyos. Pangatlo, mahalin ang iglesia. Pang-apat, mag-involve tayo sa gawain ng iglesia. Amen? Kasi kung mahal natin ang church, pero wala tayong involvement, useless yung pagmamahal natin sa church. Amen? Hello? Mahal natin po ang Lord. Mahal natin si Lord, mga kapatid. Mahal natin si Lord. Mahal natin si pastor. Mahal natin ang iglesia. Anong ginagawa mo? Nakukuha po natin, ulitin ko po, mahal po natin si Lord. Mahal natin si pastor. Parang pahina ng pahina, no? Nawawala yung energy. Ulitin ko po, mahal po natin si Lord. Mahal natin si pastor. Mahal natin ang church. Anong ginagawa mo dun sa pagmamahal na meron tayo? Nakuha po natin? Kasi kailangan ng involvement para lumago ang iglesia. Sabi ni James, ang pananampalataya na walang kalakip na gawa, ito ay faith without action is dead. Mahal natin ang church. Mahal natin si pastor. Mahal natin si Lord. Pero ano ang ginagawa natin doon sa pagmamahal natin sa kanila? Amen? Serving is not limited para lamang po sa pastor, elders, o leader. Every believer has a great responsibility for equipping the body of Christ. Your gifts and your talent ay malaki pong bahagi para sa growth ng iglesia pong ito. Amen. Amen. Bakit? Because naniniwala ako na bago pa man likain ng Diyos ang langit at lupa, ang Diyos ay nagbuhos na ng iba't ibang uri ng biyaya. Amen. E lahat tayo may kakayanan. Kung merong magaling magluto, yes. May malaki kang bahagi sa iglesia, di ba? Hindi nawawala ng fellowship sa church, ng kainan. Gusto natin yan. And pag may kainan, pag may fellowship, mas madami pong bisita. Kasi kami, pag may outing, napupuno ang simbahan, ang aaga. Pag regular worship, wala, sabi ko lagi, dapat every month may swimming. Para may kainan. Pero hindi po ganun eh. So balikan po natin, every believer is equipped to serve others. Amen. Every believer is equipped to serve others. Yun ang plano po ng Diyos. Kaya tayo po ay may responsibilidad. You have a great responsibility. Not only sa ating pong pananampalataya, pero sa mga kapatid natin, you have a great responsibility. Kumustahin niyo po. Di ba? Pag nawala, umabsent, kumustahin natin, bisitahin natin. Kahit hindi kasama si pastor, pwede. Kumustahin natin. Yun ang pagmamahal. And dapat natin maintindihan, God sent us to serve. Amen. Tinawag tayo, nakakilala tayo sa Panginoon, pero hindi po doon natatapos. Kailangan po nating maglingkod. Kung mahal natin si Lord, mahal natin ang pastor, mahal natin ang iglesia, dapat may gawin tayo. Dapat meron tayong gagawin sa iglesia po ng Diyos. Amen. Hindi mo pwedeng, okay na, tapos na, nakapagbigay na ako, okay na. Nakapagpaawit na ako noong Sunday, okay na. No. Ang paglilingkod po ay hindi po natatapos tuwing Sunday lang. Worship must be your lifestyle. Amen. Yung paglilingkod natin, yung pagsamba natin, dapat buhay po natin. Ano po ang challenge po sa atin? How God shaped you? Paano po tayo? Paano po tayo, mga kapatid? Let us reflect. Sabi po dyan una, how has God shaped you? Paano ka ba hinuhubog ng Lord? Yun po ang tanong eh. Yung mga pinagdadaanan po natin, yung mga challenges po natin, bahagi yan para tayo hubugin ng Lord. Amen? Kahit yung nagkatampuhan kayo sa iglesia, bahagi yan. That is test ng character, test ng pasensya, yung hindi ka lang napansin, hindi ka lang nabati, magtatampo ka na. Wala akong ganun dapat, diba? Pero that is bahagi po. So, anong response natin? Pwede pa tayo maglingkod ngayon?
Where can you serve today? Amen. Dapat. Serve through the Spirit, not self. Maglingkod tayo sa Panginoon, hindi sa ating sarili. Amen? Kaya ang paalala po sa atin, we are God's masterpiece. Tayo po ay nilikha ng Diyos. You are the creation of God, shaped for good works. May plano po ang Diyos. God saved to save and send us to serve. Yun po ang magandang plano. And maganda po dyan, kagaya po ng clay, like a clay in the potter hand, useful in the master's plan. Amen. Hinubog po ng Ama para magamit para po sa kanyang kaluwalhatian. At ikaw yun. Kaya yung binabanggit ko po kanina, you are not an accident. Amen. Yung buhay po natin ay hindi po isang aksidente lamang. May maganda pong plano ang Diyos sa buhay po natin. At ang nais ng Lord, tayo po ay maglingkod sa Kanya. Amen. Tayo po ay maglingkod. Tayo po ay magpagamit. At uulitin ko po, we are not saved by good works, but we are saved to do yung mabubuti pong bagay. Why? Because it is a product of our salvation. Yung ginagawa natin must be a product of your salvation. Amen. Naiintindihan po ba natin? Kaya dapat natin maintindihan na tayo po, dapat maging maayos sa atin yung pagkakaunawa, yung relasyon natin kay Kristo. Kasi, pagtaba yung ating ugnayan kay Lord, makakapaglingkod tayo ng tama. Amen? Amen. Bago po tayo mag-pray, I think lahat po tayo ay very familiar doon sa poor gospel po, doon sa mga disciple ni Jesus. Hindi ko po naisama yung verse. Yung mga disciple ni Jesus, nagsabi po siya, Master, Lord, nangaral kami ng inyo pong salita, nagpagaling kami ng mga may sakit, nagpalayas kami ng mga demonyo. Anong sagot po ng ating Panginoon? Lumayo kayo sa akin. Hindi ko kayo nakikilala. Sabi po sa Ingles, I never know you. Depart from me. Ang sakit naman, kasi yung mga disciple po, nagre-report sila sa Panginoon, na ginawa nila yung kanilang responsibility, sa isang madaling salita, naglingkod sila. Pero ang sagot ng Master, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin. Sakit, no? Lord, nagpaawit ako. Lord, nangaral ako. Nag-special number pa nga kami. Lord, nagluto ako dun sa church. Pinagluto ko si pastor. Nagbigay ako, Lord. Nag-tithes ako, nag-offering ako. Lord, ginawa ko yung ministry. Pero ang ending, sabi ni Lord, I do not know you. Ang sakit, no? Ano pong maganda paalala sa atin? Let us be reminded na yung ating pong ginagawa, una, dapat maging clear yung ating motibo. Amen. Ano ba yung motive natin? Baka gusto lang natin makayag, makita, ma-show up yung ating talent. Dapat mas ma-show up yung talent ay si Lord. Amen? Kaya sabi doon, depart from me, I never know you. Dahil meron pong paglilingkod na hindi po totoo. At meron pong paglilingkod na hindi po sa Diyos. Amen? Dapat ang paglilingkod po, lahat po ay para sa Diyos. Amen? Na kahit walang kapalit, pwede tayong maglingkod. I think you remember po yung nagbigay, yung mayaman at yung mahirap. Ibinigay ng mayaman yung hindi niya kailangan. Yung mahirap, ang binigay niya yung kaisa-isang kusing. Ang sabi ng scripture, ito yung kailangan niya sa kanyang pamumuhay. At ang sabi ng Lord, mas pinagpala niya yung nagbigay ng kapiraso. Sa paglilingkod po sa Lord, hindi po kailangan malaki, hindi po kailangan madami, hindi po kailangan kokonti. Ang kailangan po, tama yung ating puso sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kahit anong galing natin, kahit anong talino po natin, kung mali yung disenyo ng ating puso sa Panginoon, hindi po pagpapalain ng Diyos yung paglilingkod na meron tayo. Amen? God is not looking doon sa physical appearance. God is always looking inside doon sa ating puso. Amen? Nagbigay ka nga.
Pero merong tali. Alam niyo po yung tali? Dapat when we give to the Lord, there is no string attached. Tama? Pag naglingkod tayo kay Lord, dapat walang tali. Alam niyo po yung saranggola? Paano po siya lumalayo? Number 1, dahil sa hangin. Pangalawa, dahil sa pisik. Ganun din po sa paglilingkod sa Panginoon. Wala po sanang tali. Ako ang may control dyan, ako nagbigay niya. Akin yung drums. Yung anak ko lang ang gagamit ng drums. Yung gitara, bigay namin yan. Dapat sa amin yan. Hindi po ganon. When we give to the Lord, yan po ay pag-aari na ng Diyos. Amen? Amen. Hindi po natin pag-aari. And what we have, yan po ay biyaya ng Diyos. Amen? Ano man meron tayo, that is a gift of God. We're a steward lang. Kahit po yung katawan natin, yung buhay po natin, yan po ay pinagkatiwala ng Diyos. Kaya dapat yung buhay natin ay para po kay Kristo. Amen? Dapat yung buhay natin kay Lord. Hindi pag-aari ng mundo. Hindi tayo alipin ng mundo. Alipin tayo ni Kristo dapat. At dapat tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Amen? Pwede po tayong tumayo. Tayo po yung manalangin. And maging challenge po sa atin, mga minamahal, na yung ginagawa po natin ay produkto po ng ating kaligtasan. That is a product of our salvation. And kung bakit tayo nakakapaglingkod, it is because of grace ng Lord. Amen? Grace ng Lord. Biyaya at habag ng Panginoon sa atin. Kaya tama ang paalala ng Lord. Tama ang paalala po ni Pablo. Ang sabi po ni Pablo, ulitin ko, it is by grace you have been saved. It is by grace. Habag po ng Diyos, nahabag ang Diyos sa atin. Nahabag ang Panginoon sa atin. Kinahabagan lamang tayo ng Diyos. At ang sabi ng Lord, nang sa ganon, walang maipagyabang ang sino man. Amen? So ano pong challenge sa atin? Kailangan nating tumugon. Kailangan nating mag-response. Kailangan nating magpagamit. Kailangan nating maglingkod. If we want the church to grow, let's involve. Magpagamit ka. If we want the church to grow spiritually, paggamit tayo. Magbigay tayo. Maglingkod tayo. Bigay natin yung time. Ibigay natin yung ating mga kakayanan. Ibigay natin yung ating mga talento. Magamit para po sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? So yung buhay ay hindi po isang aksidente. May magandang plano ang Diyos sa mga buhay po natin. Let us pray.